Nung lunchtime na nagpunta si Earl sa kantin at may napansing grupo ng mga babae na may binubuli, tinapon nila ang pagkain ng isa pang babae sa basurahan, hindi ka bagay dito. Ano ba yung kinakain mo, mukhang tira-tira, nakakadiri ka? Lumapit si Earl at tinaboy ang mga bully, ngunit bago umalis sinabihan siyang isa pang basura na hindi kayang bumili ng mate ang pagkain maliban sa sandwich. Dahil sa inis ni Earl sa narinig, pumunta siya sa cashier at nagsabing bigyan ang lahat ng kumakain ng pinakamahal niyong student meal at desserts, sabay labas ng ATM card niya at inabot sa cashier. Laking gulat ng lahat, meron pang nagsabi na baka ninakaw lang ni Earl ang ATM, hindi ka naman mayaman kaya wag kang magyabang, baka buong buhay mo pang pinagtrabahuhan yan bago maka-afford ng ATM, at nagtawanan ng lahat pagkatapos ay lumabas na si Earl ng kantin dahil nawalan na siya ng gang kumain. Mabilis kumalat sa buong campus ang ginawa ni Earl na bayaran ng lahat ng pagkain sa kantin, at nagkita silang muli ng babaeng binubuli doon sa loob at nagpasalamat siya kay Earl. Naging magkaibigan sila hanggang sa kalaunan ay nahulog ang loob nila sa isa't isa. Hindi matanggap ni Dats at Sydney ang tila pagpapasikat ni Earl sa campus kaya pinahiyan nila ito sa PE class nila. Kumusta ang pagpapanggap na mayaman, Earl? Masarap ba? Baka maubos ang pera ng taong hinuhututan mo at matulad sa iyong pulubi sa oras na nasimot mo na ang lahat sa kanya, ha? Ingat sa karma, Earl. Sumagot naman si Earl ng gusto mo ba ng instant karma, Dats? Pwes pagbigyan kita. Wika ni Earl, at pagkatapos ay nilaas ni Earl ang kanyang phone. Tinawagan si Damian at sinabing palubugin sa utang ang pamilya ni Dats at simutin ang lahat ng kanilang ari-arian. Sumagot naman si Damian ng consider it done, young master. Nagtawanan sina Dats at Sydney sa narinig nila at sinabi ni Sydney, sino ka ba sa akala mo? Ang kagaya mo ay walang ibubuga kung mapara kay Dats. Nanaginip ka ata ng gising, Earl, hindi bawal mangarap pero wag ka namang ibang. Tahimik lang si Earl nang biglang tumunog ang phone ni Dats. Tumatawag ang tatay niya at pinapauwi siya. Galit na galit ang ama ni Dats dahil hindi na alam kung saan sila pupulutin. Natulala na lang si Sydney at hindi makapaniwala sa nangyayari. Ikaw, Sydney, anong karma ang gusto mo? Tanong ni Earl. Napaluha si Sydney at hindi malaman ang gagawin sa takot na sa isang tawag lang ni Earl kaya nitong pabagsakin ang tao, kaya naiyak na lang siya at lumakad palayo. Ikinagulat naman ito ng lahat ng students na nakasaksi sa pangyayari, nagbubulungan kung totoo ba ang mga narinig at nasaksihan nila. Ang iba ay nag-uumpisa ng makaramdam ng takot na bulihin muli si Earl. Makinig kayo, ako si Earl Montesilo at walang pwedeng manakit sa amin ng nobya ko. Lumipas ang mga araw ngunit hindi na muling nakapag-aral si Dats dahil wala na silang pera at may patong-patong na utang pa. Si Sydney naman ay laging umiiwas makita pa lang sa malayo si Earl at ang nobya nitong si Sophie agad siyang lumiliko sa ibang direksyon. Ngayon na alam na ng lahat kung sino talaga si Earl, malaya na niyang nahahatid sundo si Sophie gamit ang magagara nitong mga sasakyan at mag-date sa mamahaling kainan. Malapit na ang graduation, Sophie, gusto kong pakasalan ka na agad, Bilyo. Magtrabaho at mag-iipon muna tayo, wika ni Sophie. Sagot naman ni Earl, baka nakakalimutan mong tagapagmana itong nobyo mo. Nagtawanan sila at hinatid na pauwi si Sophie. Habang si Dats naman ay hindi matanggap ang pagkatalo, nagplano siya ng masama laban sa dalawa. Antayin mo ang ganti ko, Earl.